Alright, for today's video is pag-usapan ho natin itong pagpapanik mode ni BBM, no? Itong palasyo, Malacanang natin dito sa Pilipinas. And of course, gusto ko ho ipakita ho sa inyo yung hitsura, no, ng possible sana na crowd bukas 16, 17, and 18. Sana naman sa mga taga Luzon, taga Visayas na malapit lang sa Metro Manila, please don't dare to miss it since ito yung pinaka-opportunity, pinaka-chance ho ninyo na makapag-participate, isa kayo sa magiging kasama, no? Or isa kayo sa nag-contribute sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng third people power or people power 3. No? So, the, people power 1 is yun sa tatay ni Marcos, yung kurakot din nakawatan din talaga na mag-asawang Imelda and Ferdinand Marcos. Pangalawa naman ay kay Erap Estrada at ito naman ngayon kay Bongbong Marcos. So, yun, bali, sabi kasi dito ni Sir Edwin Hamora, may lockdown na sa San Miguel. All houses malapit sa Malacanang, di na sila pwede lumabas, panic mode na sila. So ngayon, natingnan ho natin sa Wikipedia, I mean sa Google Maps, no, kung ano ba hitsura ng San Miguel, malapit sa Malacanang. Actually, ang Malacanang is passable ho siya, no, or yung madadaanan siya, malapit siya sa may Mendiola. Okay, so let's go to Manila. So kung curious ho kayo saan nga ba matatagpuan ang Malacanang, so search na lang ho natin sa ating Google Chrome. I mean, sa ating Google Maps, no? Malacanang Palace. So, matatagpuan siya sa Jose Laurel Street, City of Manila. Ito yun, Malacanang Palace. So, sarado siya ngayon since Saturday. So, government office siya. So, open siya alas 8 ng umaga by Monday. So, ito yung hitsura ha. So, nasa ano ho siya? Sa may San Miguel. Ayan, San Miguel. I think San Miguel is ano siya, no? Parang subdivision something. Hindi ko to familiar ang San Miguel, pero itong Mendiola, familiar ko ho ito. So, medyo kabisado lang ho natin dito yung aking binabayaan na PNR dati, no? Philippine National Railway. Pasig River ho yan, malapit yung nasa 50 pesos na pula. Naalala niyo pa ba yun? I don't know kung parang wala na yata yung Malacanang Palace ngayon sa 50, sa Batang 90s, magingay, shout out ho sa inyo dyan. So, yung Malacanang Palace, makikita ho natin yan sa, wait lang, 20 pesos ba o 50? Never mind. Basta, nasa gilid ng dagat, dagat ng nasa gilid ng ilog. Ito yun, Malacanang Park. Ito yung Malacanang Palace. Presidential Museum with guided tours. Palasyo ng Bangag na Payaso. Uy, ano to? Bangag na Payaso. Tama, no? Bangag na payaso nga, nakakatawa, ginagawa siyang laughing stock of the Philippines ngayon at ng buong mundo. Office of the President Deputy, okay? Office of the Presidential, Chief Presidential. So, ibig sabihin ho niyan, andito pa yung Malacanang Gardens, So, ayan, ito, meron tayo doon, San Rafael Street, Aguado Street, Nepomuceno Street. So, ano to, ha? Ito yung daanan, ito yung Malacanang area. So, sa mga nagtatanong dyan, kasi ngayon yun na nga ay nagkakaroon na ng lockdown daw. Like, yun na nga, natatakot na sila. Kasi ang mga taong bayan, galit na gay, asar na asar ako sa totoo lang. Kung wala akong masyadong ginagawa dito sa Davao City, kung wala lang masyadong, yung mga transactions, ang dami kasi, no? Like, hindi, may mga, may mga ginagawa ko tayo dito na hindi pwedeng pabayaan, hindi pwedeng maiwanan, no? So, ipagpa-ubaya na ho natin ito muna sa ating mga kababayan, no? Sa may Luzon, taga South Luzon, taga Bicol Region, taga Region 4A, no? Taga Mimaropa, punta kayo ng Manila, lapit lang naman yun. Kasi sa totoo lang, kaya ko naman talagang mag-by land, no? Like, yun na nga, 2 to 3 hours, 2 to 3 days, so wala na tayong time. So, ako'y malilate na. And pangalawa, yan na nga, mag-aeroplano doon naman, sobrang mahal, no? If I'm not mistaken, nasa 14,000 na yata ang flight ngayon papuntang Manila or yung bukas. So, ano na lang, no? Dasal lang kami dito, abang-abang na lang kami dito, i-share na lang ho namin yung inyong mga updates sa lugar. Tapos ngayon, yun na nga, manawagan ako sa mga taga Bicol Region. Kahit summer, pwede kayo pumunta ng Manila kasi nasa ano lang naman yan nasa mga hindi umabot ng 20 hours kasi pagkakalam ko from Legazpi City, since ako'y bumabiyahe natin Legazpi City to Manila, ay nasa 12 hours lang. So, ibig sabihin, ang Summer Island ay nasa mga nasa mga, sabihin mga 16 to 18 hours or pinakamataas na yung 20 hours. So, kaya pa yung humabol bukas. Okay? So, sa mga taga Central Luzon, syempre naman, sama kayo, no? Mga taga Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, taga Pampanga, taga Bulacan, ha? So, punta kayo ng rally bukas. Sabayan ninyo ang ating mga kababayan, mga Iglesia ni Cristo, yung INC, no? Kasi bukas, ang rally bukas ay, talaga siya, it's all about political rally, no? Anti-corruption. Excuse me, may ubo. So, yun, tawag nito.
Punta kayo sa rally bukas kasi nga nagpapanik mode na itong bangag na administrasyon natin ngayon. Grabe, ninakawan tayo. Sa totoo lang, nakalungkot. Kasi March 11, nag-cash out sila ng hundreds of billions of pesos. March 11, the day talaga, na hinuli nilang walang kalaban-laban na matanda na si Tatay Digong na napakadaming ginawa sa bayan ng Davao City for 21 years. Pinayaman nila ang Davao City, lilinis, pinaganda. Yan ang ginawa nila, sa matanda na walang kalaban-laban. Pinahuli, pinahidnap that day. Diyon din ang time na nag-cash out sila ng 100 billion pesos. March 11, ang kapala mukha, So, saldi ko, kayo, sa'yo sir, makinig ka ngayon, sana kung nakinig ka sa akin. Maganda yung ginawa mo, sinimulan mo, tapusin mo, Kumbaga, may kasalanan ka pa rin, hindi ka rin makatakas sa iyong mga kasalanan na pinagagawa, pero at least mas lesser ang ipapato namin sa inyo, mas lesser ang iyong matatanggap na parusa. Kumbaga, let's say na makukulong ng perpetua, reclusion perpetua ang pagkakulong ni Bong Bangag, ni Martin Romualdez, pero ikaw, bigyan ka na namin ng mga 20 years na kulong, ganon, pwede na yon, Oh. So, sa mga dyan, mga taga Manila, sama kayo, please bukas, hindi na natin palayasin ang Bangag, magwilga lahat, kasi hindi pwede yan, hindi pwedeng lagi tayong ginaganyan ng mga, mga Bangag, hindi tayo pwedeng ginaganyan tayo, lagi ninanakawan tayo, ang hirap kaya buhay natin ngayon, sobrang mahal na mga bilihin. Ang masahod, ang bagal mag-uminto ng ang bagal magtaas ang sahod, ang bilis pag-akyat ng mga bilihin. Bumaba ang piso, mahal ang mga produkto natin na binibili. 'Di ba? Lahat ng produkto natin binibili, basic necessity ho natin, gumagamit ho yan ng petrolyo. I mean, iraraan diyan sa sa transportation. Ang lahat ng transportation kailangan ng gasolina. Ang gasolina imported. Hindi yan mapupunta. Hindi tayo gagana sa Pilipinas kung walang gasolina. So lahat ng basic commodities, basic necessities sa Pilipinas ay nang gagaling sa serbisyo ng petrolyo. Tama ba 'yun? Basta 'yun. Ngayon, paano tayo maapektuhan kapag bumaba ang piso natin, 'di ba? Kasi nga bagsak yung natin, foreign direct investment, 40%, 45%, ganun. Ibig sabihin, wala tayong masyadong kapirahan sa Pilipinas sa pumapasok kasi nga takot sila dahil sa corruption. So wag na, tama na kahirapan natin, Balikan na natin itong si Bongbong Marcos, palayasin na natin yan sila sa kailang kinauupuan. At wala nang Marcos ever, kahit si Amy Marcos, sorry sa'yo, Madam Amy. Isa ka talaga sa isa ka sa walang hiya, isa ka talaga sa may pakananan lahat. Binodol nyo si Sara Duterte. Binodol nyo, mga Duterte, binodol nyo, mga taga Davao. Hindi naman yan mananalo ang kapatid mo in the first place kung hindi ka talaga nag-effort, kung hindi ka talaga gumawa ng paraan para ikampanya ang kapatid. Ba't mo kinampanya ang kapatid mo in the very first place na alam mo naman palang misis niya ay addict din ang kapatid mo. Di ba? Yun. So, bukas sa Malacanang, 16, 17, and 18. So, huwag niyong palagpasin mga taga Samar. Biyahe kayo. Nasa 20 hours ang biyahe is malayo ho yun. Pero i-compare niyo sa amin, taga Davao. Ang mas lalong malayo sa amin yun. It takes 2 to 3 days bago makarating by land. Pag aeroplano, hindi namin afford yun. I mean, meron kami 14,000. Pwede naman yun. Pero paano kami uuwi, di ba? Pwede pa rin. Meron kami 30,000 pesos. So, we can go to Manila naman for 3 days. So, balikan yung namin, yung ticket. Pero, wala. Hindi kami ganun kayaman. Dito sa Davao, lang kami dito? Safety lang kami namumuhay. Payapa, tahimik. Masarap ang prutas, mura, mga bilihin. Pero hindi kami mayaman like isang lipad lang agad-agad maka-afford, di ba? So maganda lang ang buhay namin dito kasi marami kami mga parking, malinis ang daanan, safety maglakad, pwede ka mag-cellphone anytime you want. You can wear all your mga jewelries, Okay lang, wala problema ito sa Davao City, pero hindi kami mayaman. Masarap lang ang buhay namin dito. Hayahay lang. Hayahay lang kami dito dahil sa napakagandang lugar ng Davao City. Pero still, nasa Pilipinas pa rin kami, apektado pa rin kami ng corruption, apektado pa rin kami ng ng kurakot na sistema ng Pilipinas. Matahin mo, 574 billion ang gross domestic product ng Davao City. Yun yung nakasama ng loob naming mga Davaoenyo na pagkatapos namin pinahiram si Tatay Digong, sa buong bayan, sa inyo, sa atin lahat, Pilipinas, pwede naman sana kami talaga dito magkakaroon lang ng mayor na Duterte. Hindi naman talaga namin kailangan ng Duterte na maging pangulo.
kasi mayaman ang Davao, no? Progresibo na kami dito, pero syempre Pilipino pa rin kami. Kami naawa at gusto rin namin talagang kami naawa sa mga kababayan from Luzon, Visayas and some part of Mindanao na walang masyadong nakukuhang magandang serbisyo dahil sa sistema ng Pilipinas. Sa puro kurakot, dami, talamak ang korupsyon, talamak ang droga. Kaya pinahiram namin si Tatay Digong sa inyo. So ngayon naman mag-aambagan tayo, no? So kami ang mga taga Davao ang magpo-provide ng good leader. At kayo naman this time, mga Visayas and Luzon, mag-cooperate naman kayo. Sama kayo sa rally. Ibalik natin ang dating Pilipinas. Visayas, Luzon, wala kayong ma-produce or ma-provide na napakagaling ng mga leader. Kami na ang bahala, no? Mga Duterte, pahiram namin sa inyo. Basta, tulong-tulong tayo. Bukas, sunod na araw, patalsikin si Bongbong Marcos.